Evelyn Coneserio, aka Cosmic Gemstones, Trendlings, or whatsoever. Welcome back to my channel. Welcome back to my YouTube channel, my FB page, at kung alik-alik pa man, okay? So, again, since may idea na rin po kayo kung ano yung pag-uusapan natin ngayon, ang dami po nagre-request. Actually, hindi ko pa siya dapat gagawan pa ng video. Pero, ang dami ko nang naaanong request regarding po dito sa Fox Stone. Okay, dito sa Nine-Tailed Lucky Fox. Okay, ayan po siya. Ayan. Pagpasensya nyo na yung ilaw. Okay, so gagawin ko po to ng complete guidelines. May mga nagtanong ano ba yung mga dapat gawin bago po ito isuot. Okay, again, ito po yung sample ng mga fox. Whether it's a bracelet, whether it's a pendant, or kahit ano pa po yan, okay? Gagawan ko po ng complete guidelines. Again, itong mga guidelines na ito, kailangan po ang inyong mga foxes or nine-tailed foxes ay dumaan po sa cleansing bowl at activation bell under your name and birthday. So, ito po yung tinatawag na ritual ng pag-activate. So, kapag hindi po dumaan ang inyong mga lucky charm, particularly ang inyong mga nine-tailed fox, ay useless po ito. Hindi nyo kailangan sundin itong guidelines na ito. Kasi, kailangan dumaan po talaga sa cleansing bowl at activation bell kasi doon pa lang siya magiging activate. Pero kapag hindi naman siya dumaan sa cleansing bowl at activation bell, therefore, itong mga foxes ninyo ay wala po siyang bisa. So therefore, pag sinabing walang bisa, hindi nyo na po kailangan sundin yung mga guidelines. Kasi nga, sa simulat sa pool pa lang, hindi na siya dumaan sa ritual na pag-activate, therefore, wala po itong bisa. So, ito po sa lahat po ng mga bibili sa akin or doon sa mga nakabili na nagtatanong ng mga complete guidelines regarding po sa mga foxes, available na po yung mga nine-tailed fox ko ng bracelet, necklace, or mga pendant. Okay? So, ganito po yung tamang or complete guidelines po. Makinig po ng mabuti. Lalo na kung dumaan sa ritual ng pag-activate using the cleansing bowl and activation bell under your name and birthday. Pero kung di yan na ritualan, sorry, hindi nyo na kailangan sundin to kasi wala naman pong bisa yan. Halimbawa po, meron po akong bagong bili. Ayan. Sabihin natin bagong bili ko tong white agate nine-tailed fox necklace. Okay, may bracelet ako niya kaso lang hindi kasya sa akin eh. Okay? So, ito po yung sasampulan po natin. Halimbawa, nakabili po ako ng necklace at naidaan po ito sa ritual ng pag-activate gamit ang cleansing bowl at activation bell. Ngayon, ganito po yung gagawin po ninyo bago po siya isuot. Okay? Sasabihin ko na rin po kung ano po yung mga bawal, yung mga do's and don'ts. Okay? Ganito po. Halimbawa, o yan, nailagay ko na sa box. Naano ko na siya sa box. Bago mo siya isuot, himas-himasin nyo yung nine-tailed fox. Lahat po ng mga kahilingan ninyo, pwede nyo pong isambit. Yung mga gusto nyong mangyari sa buhay. Okay? Ayan. Pwede nyo pong isambit. Himas-himasin nyo ng ganyan. Yung kahit wag na itong tali, wag na. Kahit ganun na lang. Ito yung isang pamamaraan na. Ayan. Mag-wish ka kahit ilan pwede. And then after that, make an amen, and then, i-ano mo yung nine-tailed dito. Tapos, blow 3 times. And then, pwede mo na siyang isuot. Ayan. Ganyan lamang po ang pagsuot ng nine-tailed. Or, pwede rin naman po isuot nyo na yung nine-tailed fox. Okay? Whether it's a bracelet, or necklace, pwede naman po kahit suot nyo na and then make a wish. Magganyan po kayo. And then amen. 3 blow. Okay na. Pag sa bracelet po naman, kahit naman suot nyo nang, kahit i-blow nyo na lang po ng ganon, okay? Kahit yung sa bracelet, kahit mag-blow kayo or hindi, okay lang po. Okay? Basta importante, makapag-make wish kayo. Kasi yung pag-blow na yan, is an optional. Pwede kayo mag-blow, pwede na rin naman pong hindi. Okay? Nasa sa inyo na po yan. Sa nine-tailed sa nine-tailed fox yung tinutukoy ko. Okay? Kahit sa pendant, halimbawa, bumili kayo sa akin ng pendant lamang. Okay? Halimbawa, bumili kayo ng pendant. Ayan.
Kasi ang pendant ko available na po. Yung pendant ko walang buckle po yan. As in pendant lang po siya. Pwede siya ilagay sa wallet, sa pitaka, sa bag. Kahit saan pwede po. Ito po yung aking yellow citrine na pendant. Meron din po akong available nito na bracelet. Meron din po akong available nito na necklace po. Okay? So ganito, same thing. Pag bibili po kayo ng pendant sa akin, kapag naidaan ko na to sa ritual ng pag-activate gamit ang aking cleansing bowl at activation bell, under your name and birthday, ganun din po. Mag-wish kayo. And then blow. And then, pwede nyo na siyang ilagay kahit saan nyo gusto ilagay. Pwede sa wallet, sa bag, sa bulsa, or kahit doon sa mga ID. Di ba may mga plastic cover yung ID? Pwede po doon. Okay? Ganun lamang po siya kasimple. Okay? Sa bracelet, kahit ano na, hindi nyo siya i-blow. Whether you blow it or not, kahit sa pendant, okay lang po yun. Optional. Nasa sa inyo na po yun. Kung gusto nyo po siya i-blow. Ang importante, nakapag-wish po kayo ng mataimtim. Kailangan pag mag-wish po kayo, ano ba na naman yung ilaw na yan? Pag makakapag-wish po kayo, kailangan sa tahimik na lugar, hindi po pwede nakabukas yung TV, hindi po pwede naka-on yung mga radyo, kailangan tahimik yung lugar, walang katao-tao, very solemn, para mas manuot yung mga wish po ninyo, ma-absorb ng mga pendant na to, itong mga 9-tailed fox na to. Whether it's a bracelet, necklace, or pendant, di ba? And then, ano po yung mga bawal dito? Mga do's and don'ts po, okay? Ito po yung mga do's and don'ts nito pag bumili po kayo nito, lalo na kung dumaan po sa cleansing bowl at activation bell. Pero kung hindi po yan, again, uulitin ko, kapag hindi yan dumaan sa cleansing bowl at activation bell, under your name and birthday, hindi nyo na kailangan tong panoorin tong video na to, kasi sa simulat sa pool, wala na talaga yung visa. Kasi mandatory po, kailangan idaan po siya sa ritual. Okay? Wag na kayo mas magaling pa sa akin. Okay? Ganito po ang mga do's and don'ts, yung mga bawal. Number 1, bawal po isuot kapag maliligo. Malinaw? Bawal isuot kapag maliligo. Pangalawa, bawal isuot ng ibang tao. Okay? Pangatlo, bawal mabasa ng any kind of liquid or mga chemical liquid substance, lalo na kapag naghuhugas ka ng kamay, ang mga sabon, ang mga detergent soap, mga chemical na liquid na mga bareta, mga chemical po yon, bawal po. Kasi nga kapag na-ritualan na po yan at naanuhan ng mga liquid chemical, baka ang tendency po yung bisa niya ay malusaw, mapunta doon sa lababo. Okay? Ano po siya, matanggal po yung bisa niya. Kaya bawal po siya kapag sa mga sabon-sabon. Okay? Kapag yung mga tendency, mga aksidenteng nabasa lang ng tubig, ang gawin nyo na lang po, punasan nyo na lang po ng tuyong malinis na tela. Again, tuyong malinis na tela, bawal po yung marumi. Okay? So yun po. Pwede naman po siya kahit saan yung dalhin. Pwede kahit saang lugar, kahit sa bundok, sa baryo, sa sakahan, kahit sa kuweba, ospital, punerarya, sa opisina, pwede, kahit sa perya, sa karnibal, pwede po yan, kahit sa inuman, sa videookehan, sa cabaret bar, pwede po. Wala pong bawal dito, okay? And then, ano pa? Pwede din siya isuot kapag matutulog. Kasi ang Pio bracelet po, bawal isuot kapag matutulog. Ang 9-tailed fox, pwede nyo po siyang isuot kapag matutulog. Optional po. Pwede po isuot or kahit hindi nyo na po isuot. Kung tatanungin nyo po ako, hindi ko siya sinusuot pag natutulog. Pero pwede naman po kung gusto nyo siya isuot. Nasa sa inyo na po yun, malaya po kayo kung ano po yung gusto nyo pong gawin dito. Pwede rin po siya hawakan ng ibang tao. Pwede po. Yung mga Pio bracelet, bawal po siya hawakan ng ibang tao. Pero ang mga 9-tailed fox ay bawal isuot ng ibang tao or bawal ipagamit sa ibang tao. Pero pwede ipahawak sa ibang tao. Okay? Medyo nagkamali po ako doon. Again, uulitin ko. Bawal ipagamit sa ibang tao. Okay? Ulitin ko. Bawal ipagamit sa ibang tao. Yung ilalagay niya sa wallet, ilalagay sa bag ng ibang tao, bawal po yun. Kung sino po yung owner, kung sino yung naritualan under the name and birthday ng owner, kailangan sa bag lang niya, sa pitaka, pwede kahit saan, kahit sa jewelry box, kahit saan. Pwede po, kahit sa bulsa, pwede po. Bawal po siya ipasok sa ibang gamit ng tao. Okay? Kung hindi yung pagmamayari ng ibang tao, wag nyo pa ipagamit. Pwede siya ipahawak, pero bawal ipagamit
So, sana naging malinaw po itong video na to. So, yun lamang po yung mga nakikita kong mga do's and don'ts. Iisipin ko pa kung may mga dapat pa akong dapat sabihin sa inyo. Okay? Hindi nyo na yan kailangan ibabad sa sunlight, sa sinag ng araw or sa buwan, kasi may mga naririnig pa akong gano'n na kailangan para daw mas effective, kailangan ibabad sa sunlight or sa sinag ng buwan. No, hindi nyo na kailangan yun. Pero kung gusto nyo gawin, edi malaya po kayo. Nasa sa inyo naman po yun. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi ko na po gagawin yun. Okay? So, ganun lang po kasimple ang inyong paggamit, ang mga complete guidelines kung kayo po ay merong mga foxes. Doon sa mga bumili na sa akin ng mga 9-tailed fox, maraming salamat po. Available na po lahat ng aking Lucky Charms sa aking FB page. Just type Cosmic Gemstones. Doon na rin po kayo mag-inquire ng mga prices. Kung may mga katanungan po kayo, mag-PM lamang po kayo sa aking messenger, ang Cosmic Gemstones. Maraming salamat po doon sa mga nagtiwala na po sa akin, sa mga bumili na po sa akin. Thank you sa mga followers ko sa FB page at sa aking YouTube channel. Thank you so much sa buong pagtitiwala nyo po. At makakaasa po kayo, lahat po ng mga bibili sa akin ay idadaan ko po sa cleansing bowl at activation bell under the name and birthday ng owner ko, sino mo po yung mga magsusuot. Yun lamang po, maraming salamat. Kung may mga katanungan po kayo na mga hindi ko nabanggit dito, mag-PM lamang po kayo sa akin. Okay? Thank you so much. Bye. Ganda oh. White agate ito.